So hello mga guys, a day in our lives. Ayan, for today's video guys, ayan, tapos na kami nito mag-camping dito. Nagstay kami ng 4 days dito sa resort na to. So ayan, ganito yung pangyayari sa pagkatapos namin mag-camping. Ayan, ililigpit na namin bawat isa. Ganito kami ni Apam, dalawa lang kami guys. So ayan, ako sa loob, siya sa labas, siyang magliligpit ng mga gamit sa labas. Ako naman yung sa loob para yung once na matapos na si Apam dum sa labas sa paglilinis bago ipasok yung mga gamit sa loob. At saka naman niya ibibigay sa akin guys yung mga kagamitan sa labas after niyang linisan kasi ako ang magpa-file dito sa loob. Ilalagay ko sa tamang lagayan guys kung saan sila nagpakalagay kasi hindi talaga maiwasan pag mag-drive kayo at may madaanan kayo mga rough road lalo na yung nakakadaan kami sa mga tulay. So yung iba naman wala. So ayan, hindi talaga maiwasan na makadaan kami sa mga ganon at lalo na sa mga rough road. So ayan guys, minsan lumilipad yung mga kagamitan. Hindi naman mga babasagin yung nalipad guys, mga ano lang, mga towel, yung mga ganon, mga damit, yung ano, maleta, yung talagang nalipad guys. Kasi minsan makulit si Apam, kaya yan, sabi ko wag nilagay doon sa taas, nilalagay niya pa rin talaga, Diyos ko na eh. So yan na nga guys, niligpit ko yung higaan kasi para maipasok na rin yung motor. Ayan, kasi yung motor talaga ang last namin na ilalagay dyan guys. Ganito talaga ang gusto ni Apam, kaya bumili kami ng ganito kasi dati kasi may trailer siya na binili galing sa US, kaya dinala niya dito sa Pilipinas. So ayan, sabi ko sa kanya, paano kung maglagay ka ng trailer sa likod ng car, tapos yung customized na ba guys? Sabi ko, paano yung license mo hindi nga allowed, tsaka kailangan mo ng 6 yung 6 na number ba yun yung sa license. So ayun guys, ang license ko guys 1-2 lang. So siya meron siyang license na international. So hindi naman siya ng maayos kung trailer talaga ang ilalagay. Which is na 3 lang naman kami at sabi ko sa kanya na magganito na lang kaya tayo na sasakyan at saka dalawahin natin yung higaan. So ayan, nag-customize si Apam dyan sa loob na may higaan para sa anak ko. Ayun lang inano niya, Phoenix niya sa loob guys yung higaan ng anak ko kasi itong bed namin is napupold naman at pwede naman. Dati kasi guys nilagay namin yung motor doon sa likod, nalaglag naman kasi yung nagbuilding ng ano bang tawag doon ng hitch is hindi po fully building. So ganoon nalaglag siya guys while he's driving. Ayun, nalaglag yung motor kasi nung pagkalaglag talaga niya is minto naman agad si Apam. So ayan, wala namang masyadong tama yung motor. So ayan guys, ganito na lang talagang ginawa namin ni Apam. Bumili kami ng motor na maliit. So nagkasya lang talaga siya kasi napufold naman itong aming bed. So ayan, nilalagay namin diyan yung motor sa loob kasi kasya naman siya sa loob. So ayan na nga guys, first time namin to ni Apam mag-island humping kasi yung plano namin talaga ni Apam is papunta lang kami ng Tacloban. At para na rin mahasa yung parts ni Tonton kasi pagbili namin ito guys 2 years ago. So ayan, nakatambay lang siya sa bahay kasi si Apam hindi pa yun siya retired. So 3 times a year lang siya guys nagbabakasyon dito sa Pilipinas. So after 1 month, babalik siya ulit doon sa US. So pag nandito siya sa Pilipinas guys, ayan, ginagamit niya namin si Tonton along to Batangas lang, 1.5 hour away. So ayun guys, yun lang talaga ang road trip ni Tonton. And 1 month na nandito siya sa vacation. Sometimes hindi siya nagagamit namin. So ayun, talagang nakatinggal lang talaga si Tonton simula nung binili namin ito si Tonton. So ayan, hindi namin na-test drive siya ng malayo. So ngayon lang talaga namin siya na-test drive at ginawa namin siyang bahay. So ayun na guys, which is na maganda naman kasi if ever na malayo, hindi na kayo mag-hotel at lang talaga, pamasahe lang talaga sa barko, yung may spend mong money, yung ganon kasi habang lumalayo-layo kayo, lumalaki-laki din yung pamasahe pag nag-island hopping kayo. Minsan na nagmamatch yung mga pamasahe kung malapit lang yung island or ilang oras lang talaga or depende lang talaga din sa boat na makukuhanan nyo, yung mga ganon kasi may high price na sa Roro, may low price din naman na Roro. So ayun, pero yung yung oras, 3 oras ganon, 4 na oras na yung pinakamatagal namin na na-try na nag-Roro kami guys. Nakaka-enjoy guys mag island hopping and then mag-camping kayo. So ayan guys, kasi pag once naman kasi guys na hindi kami nakakita ng resort, so ayan, matatabi kami sa daan or kung saan kami safe mag-park. So doon kami minsan matutulog magpapalipas ng gabi at kinabukasan maghahanap na rin kami ng resort na papagistihan namin ni Apam na katulad dito guys. So ayan, kasi doon kami mag-spend ng time na ilang araw. So mga 3 araw, 4 na araw. Matagal na sa amin guys yung 4 na araw kasi si Apam yun lang talaga ang gusto niya sa front. Ang view niya na makikita is front of the ocean. So ayun, yun lang talagang gusto niya guys. Ayun niya yung mga ganun na iba-ibang mga view, mga mountain view. So ayan guys, ayun niya. Pero masaya naman guys, minsan hindi maiwasan talaga yung kayo mag-aaway sa daan kasi nga hindi namin makita yung daan kasi gustong-gusto niya talaga magbiyahe gabi kasi ayaw niya ng traffic. Yun lang talaga yung pinag-aaway namin, yung hindi niya makita yung daan. So ayan, sabi ko, bakit ka ba nagbiyahe ng gabi at lalong-lalo na gabi, tapos baka sa awa ng Diyos wala namang nangyari sa amin for lang ba. So ganoon lang talaga guys, nakaka-enjoy yung lang mo talaga, spend money in the boat, ganun. Baka sabihin nyo much better in the airplane, but parehas lang naman, pero mas maganda pa rin kasi mag-hotel ka pa, mga ganun. So ito sa amin, daldala namin, di ba? Kasi ang plano namin mag-Tacloban, napuntahan na namin yung Bohol, ganyan, nag-jumping talaga kami guys. So ayan guys, ganun ang ni Apam kasi ayun niya nang bumalik sa Alin guys, sa Calbayog kasi which is na babalik sana kami ng Calbayog papuntang Maynila. So ayun niya nang bumalik doon kasi nga tapos bago kami pumunta sa Tacloban guys is pagka afternoon ng 1 day ago lang yun, bagyuhan yung
yung Kalbayog, yung time na yon. So ayan guys, mga sira-sira yung mga daan. So ayan yan na bumalik doon. So ayan guys, dito. So ayan ang kinalabasan, nag-island hopping kami ni Apam sa wala sa oras talaga guys, which is nakakaano naman. Maganda naman at napunta namin yung hindi namin inaakala na mapupuntahan namin at nakaya ni Tonton. So ayun, blessed pa rin kami kasi safe kami yun. So ayan guys, samahan nyo kami sa aming pagliligpit dito sa aming munting bahay, na dala-dala naming bahay anywhere we go. So ayan, ito yung katuwang namin talaga sa long trip namin na si Tonton. Ito pala si Tonton, yung munting bahay namin guys. So yun na guys, ganito namin ipinapasok yung motor kasi siya talaga ang last namin ipapasok, liligpitin na yan. Tulong talaga kami ni Apam, ayan. Teamwork talaga kami dyan, ayan guys. Oh, di ba? Ang lakas-lakas namin, charot. So ganyan talaga kami dalawa, minsan nag-aaway kami niyan. Ayan, ganun. Kasi minsan walang energy, ayan, ganun kami dalawa. Hindi naman away na parang pusa at daga guys na nagkakalmutan. So ayan kami, light lang talaga kami guys, ganun. Pag hindi hindi makabuhat talaga guys. Ayan, dito ka, ganun lang siya guys. So ayan na guys, napasok na namin ng properly talaga. Ayan, tatali na namin yan sa loob guys. Ayan, dyan sa labas magtatali, ako naman sa loob. Ayan, tag dalawa sa amin ang pagtatali namin guys. Ayan, si Apam dyan sa labas, ako naman doon sa loob. Para pag drive niya guys, hindi tumalon ang motor guys. Ayan, baka mamaya lumusot sa bubong yan pag hindi itali. Kasi one time talaga guys, nakalimutan niya itali. Pinasok lang namin yung motor. Ayan, nakalimutan niya itali. Tapos sabi ko sa kanya, ano ito, hindi mo to itatali? Diyan ka sa labas magtali. Bakit daw? Sabi ko, hala, mahal, baka mamaya ilipad to. So ayun, nagtawa siya guys. Kasi buti na lang, niremind ko siya. Kasi kung parehas kaming empty talaga yung pag-iisip na ko, lipad talaga tong motor na to kung sa bubong. Lilabas talaga to sa bubong. Kasi may time talaga na madadaanan namin, minsan ang takbo niya is 50, tapos makadaan kami sa or 40 pa yan, makadaan kami sa tulay na may bump talaga. Diyos ko day, kaya yung maleta namin kahit ilagay niya doon, pinapalagay niya sa taas guys ng ganang anak ko, nalipad talaga pababa. Buti na lang hindi siya walang natatamaan ng mga babasagin talaga guys. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like and follow.